Bakit tayo pinalaya ng Diyos? So lahat po tayo may kanya-kanya tayong kulungan. May mga nakakulong sa nakaraan, may nakakulong sa kasalanan, may nakakulong sa bisyo, may nakakulong sa pain na kanyang nararamdaman, at marami pang iba. May kanya-kanya tayong kulungan at minsan tayo mismong gumagawa ng ating kulungan. Pero nandyan po ang Diyos at pinapalaya tayo sa nakaraan natin, pinapalaya tayo sa kasalanan natin, pinapalaya po tayo sa mga bagay na kumukulong sa atin. Pero bakit nga po ba tayo pinalaya ng Diyos? Sa Aklat ng Gawa, Kabanata 5, Talata 11, ngunit kinagabi ay binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, pumunta kayo sa templo at ipahayag sa tao ang buong mensahe tungkol sa bagong pamumuhay na ito. Ito po yung mga panahong ang mga apostol ng ating Panginoon ay ipinakulong ng mga taong naiinggit sa kanila, ng mga leader na sinasabing lingkod sila ng Diyos pero kinakalaban ang mga lingkod ng ating Panginoong Hesus. Sila po ay pinalagay sa kulungan. Pero ang sabi ng Bible, ngunit isang gabi binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Gumawa po ang Diyos ng paraan para makalaya sila sa kulungan. Sila po ay nakulong dahil sa pag-share ng salita ng Diyos. Hindi po sila nakulong dahil sa gumawa sila ng masama. Pero ang sabi diyan, nagpadala ang Diyos ng anghel para palayain sila. At pagkatapos ng sabi ng anghel sa kanila, binigyan sila ng utos, pumunta kayo sa templo at ipahayag sa tao ang buong mensahe tungkol sa bagong pamumuhay na ito. Katapos silang palayain ng anghel, binigyan sila ng utos, ibahagi ang salita ng Diyos sa tao. So ito po pala ang dahilan kung bakit tayo pinalaya ng Diyos sa kasalanan, sa nakaraan, sa pain, sa mga bagay na kumukulong sa atin. Pinalaya tayo para ipahayag sa iba yung magandang bagay na ginawa sa atin ng Diyos, para sabihin sa iba na mabuti ang Diyos, makapangyarihan ang Diyos. Pinalaya tayo sa lahat ng sakit at karamdaman para i-share natin sa iba na ang Diyos ay makapangyarihan. Hindi tayo pinalaya ng Diyos para manahimik. Pinalaya po tayo ng Diyos para i-share ang salita ng Diyos. Kung ikaw po ay pinalaya na ng Diyos sa sakit at karamdaman, sa kasalanan, sa lungkot, sa pain, sa nakaraan, sa mga bagay na kumukulong sa iyo, ang utos sa iyo ng ating Panginoon, ang utos sa atin ng ating Panginoon ngayon na pinalaya niya tayo, ibahagi natin ang salita ng Diyos. At kung ikaw po ay hindi pa nakakaranas sa pagkalaya, hindi mo pa naranasan ang kalayaan gustong ibigay sa iyo ng ating Panginoon, tanggapin mo lang po ang ating Panginoon bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, pagsisihan at talikuran ng kasalanan at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. At sabihin mo sa kanya na palayain ka sa anumang bagay na kumukulong sa iyo. At naniniwala po ako na ang Diyos ay gagawa ng magandang bagay sa buhay mo at pagkatapos mong maranasan ng kalayaan, i-share mo rin sa iba ang magandang bagay na ginawa po sa iyo ng Diyos. Tayo po ay pinalaya hindi para tumahimik. Tayo po ay pinalaya hindi para manahimik. Tayo po ay pinalaya ng Diyos para ibahagi sa iba ang salita ng Diyos. God bless.